So hi guys, welcome naman po sa ating vlog. So for today's video is ito yung Diyos ko, mga naipon na to yung nung nasa Taiwan pa tayo nito. So Sunday ito and magsisimba tayo sa St. Joseph. So tara, samahan niyo kami. So ito, pagtawid namin ito. Diyos ko po, yung sasakyan humarurot ka agad. So hindi ko alam kung nagmamadali siya. So pakinggan niyo, ito yung sasakyan. Look! Anak ka ba? Diba? Grabe. Sobrang bilis nun. So, ito, nakatawid na tayo. Dito tayo maghihintay ng bus sa may bus stop. So, dito kasi hinto yung mga bus. And dito ka rin makakasakay papunta tayo sa may simbahan. So, maghihintay tayo ng bus. So, ang sarap lang sa pakiramdam na nararanasan mo yung dating kinakwento lang sa'yo ng asawa mo. So, nakikita ko ngayon kung paano sila pumupunta doon, paano sila namamalengke, saan sila naghihintay, anong itsura nung nasa paligid nila. Ang sarap lang sa feeling na dati kasi ini-imagine mo lang kung anong itsura, kung paano, kung basta madaming tao dyan. Binubuo-buo mo lang siya sa isip mo. And ngayon, nakikita mo na kung paano yung buhay nila na malayo siya sa amin. So, sobrang na-appreciate ko siya nung nakita ko yun. Ganyan. Wala na. Yan na nga lang eh. Tama na yun. Dami na nga eh. Ito pa, sobrang sarap nito sa feeling. Yung mapapaisip ka, napakabata pa ng mga anak mo. Si Ellie, 2 years old. Si Gege, 13 years old. So, na-experience nila makasakay sa aeroplano, makita yung ibang bansa, kung ano yung itsura. Sobrang, ang tawag dyan, sobrang sarap sa pakiramdam na mapa-experience sa kanila yung mga ganitong bagay. Lalo't mga bata pa sila kasi kami, Daddy, syempre, gusto namin kung ano yung tawag dyan. Gusto namin ibigay yung best para sa kanila kasi deserve nila yun and ayaw namin maranasan kung ano yung mga naranasan namin. Hirap noon, kaya hanggat kaya, magsusumikap kami para sa kanilang dalawa. So, kasi silang dalawa naman talaga yung top priority namin ni Daddy kung bakit naghahanap buhay si Daddy para sa ibang bansa, para sa magandang future ng dalawang bata. Saglit lang, mauna yung pangit. Mauna ako. So, ayan, nakwento ko na pala tong mga bus dito sa Taiwan is wala silang konduktor. So, bago kayo sumakay is magbabayad na kayo. So, dapat ang bayad nyo is sakto lang kasi wala pong suklian dito. Pag hinulog nyo po yung buo is wala na pong sukli. So, ang ganda ng bus na to. Ayan, back to back siya. Pero nakakahilo kasi sa side na yun. Yung talikuran kasi parang paatras yung andar niya. Nakakatakot. Nakakahilo siya. So, lumipat ako ng upuan and nagtatawanan yung tatlo. Kasi yung driver nitong bus is ano siya, pasero nagmamadali siya. So, si Ellie, kung mapapansin nyo, lagi yan siyang dala-dala ni Daddy, laging karga ni Daddy. So, mas pinipili niyang kargahin yung anak niya. Siya yung lagi may hawak. Ibibigay niya lang yan sa akin pag gustong dumedi sa akin, pero pag hindi naman, siya talaga. Kaya buong Taiwan trip namin is nasa kanya si Ellie. Halos siya lagi yung may hawak, kaya medyo pahinga yung katawang lupa ko. So, ayan. So, yung St. Joseph na pupuntahan natin na simbahan is Catholic yun. And so medyo ano siya, malayo-layo. Siguro kung susumahin natin simula dito simula sa bahay namin hanggang siguro mga Palapala. Ganon yung layo. Tapos more lakad pa pagbaba ng bus stop. Medyo maglalakad pa tayo ng konti. So, ayun. Dito sa Taiwan is talagang mapapasaba ka sa lakaran, maraming lakad. Kaya marami ka ring exercise. So, masaya naman kasi hindi naman mainit yung klima nila. So, nung nandun kasi kami is February and malamig pa yun siya. Sobrang lamig lalo na sa gabi. Kaya, buti na lang talaga may heater sila Daddy kasi pwede kang mag hot water pag maliligo. So, ayun, nakababa na kami ng bus. So, ayan, tulog yung ating prinsesa. Kaya maglalakad tayo. Medyo malayo yung lalakarin natin. Ayan, karga siya ni Daddy. So, tara. Tignan na lang muna natin kung gaano kaganda ang Taiwan.
Grabe, sobrang ganda dito. Ang sarap bumalik-balik dito, no? Kung ano lang talaga, hindi na kami uwi eh. Dito na lang kami kasama ni Daddy. Kaya lang hindi pwede. Buti na lang talaga yung birthday ni Ellie. February 8, sumakto na magka-Chinese New Year. Kaya walang pasok sila Daddy ng 5 araw. Kaya magala kami. Kaya sinakto namin na 5 araw talaga kami nandito kasi 5 araw walang pasok sila Daddy. Malayo pala din, no? Malayo sa ano. Lamig dito. Kausyo. Bisan bumaba yung airplane natin. Yan tayo. Malayo yun? 1 hour. Yeah. Kasi punta pa lang dito mga 30 minutes. Bilis. Thanks. Natulog ka bata. Layo naman pala ng simbahan, de. Ha? Daming halaman. Yun na. Mura lang pamasahe. 18. Layo na. 想要骑到这边，你知道吗？ Pagod ka? Sige, ako naman pag nakaupo na. Habang tulog pa siya. Huhuy. Silent yung cellphone mo. Wala naman tatawag dito. By the unity of the Trinity, may the body of Christ, the temple of the Holy Spirit, might to the place of your manifold wisdom be manifest as the church. And so, in
Karga na. Sasakyan tayong brum-brum. Ay tayo. Tara. Sasakyan tayong brum-brum. Train station tayo sunod. Ayan, nakasmile. Smile! Saan? Smile! Ang ganito. Sa kasama. So, ayun, tapos na po kami magsimba. Naghihintay na po uli kami ng bus. Nandito kami sa bus stop. Ayan po. Hintay namin yung number nung bus na sasakyan namin papunta rin sa pupuntahan namin. So, nakasulat dyan kung saan yung bus na yun papunta and yung number na hihintay mong bus na sasakyan mo. So, ayun. Ang ganda na Taiwan, no? Sobra. No? Ganda na. So, ayan. Thank you, Lord, sa blessing. So, hintay na kami ng bus kasi kami po ay kakain. Magdi-dinner kami sa labas. So, tara! Ang ganda ng kotse, oh. Ayun siya. Ano ba dapat? Dalawa. Ay, hawak lang. Oh, ba't tumayo yung matanda? So, thank you for watching, guys. See you again sa aming next vlog. Bye! Thank you so much. God bless.